Ayan mga kabuhay. So nandito naman tayo sa aking taniman ng kamatis. So nakakatuwa kasi marami ng bunga ang aking mga kamatis. So ayan may mga bunga na sila. Medyo malalaki na tong mga iba. Siguro nga sabi ko nung nakaraan, abangan natin 2 weeks pa ang mga to ay marami na tayong makukuhang bunga ng kamatis. So ang kamatis mga kabuhay, napakahalaga na nakatindig yung kamatis natin. So kailangan ay tali natin to para nakatayo siya. Pag nakatayo kasi yung kamatis, syempre ay mas maganda yung tindig niya, mas maganda yung mga tubo ng mga panibago pang dahon na kung saan yun yung mga panibagong bunga. So ang kagandahan mga ka-viewers, pag tinatali natin ang kamatis, syempre yung sa daloy ng hangin so mas magandang nakakadaloy ng maayos yung hangin at mas maganda rin na ang kamatis natin ay hindi sumasayad sa lupa, kasi pag itong mga dahon nito ay sumayad sa lupa, maaaring mahihirapang lumago o gumanda yung pagsibol ng mga panibagong talbos. So pag nasa lupa, maaaring para hindi makahinga dahil kulang ng oxygen, at pag yung mga bunga sa lupa, so maaaring maapektuhan yung bunga ng kamatis natin. Maaaring kainin yan ng mga insekto, at ganoon din yung mga, sabi ko kanina, yung mga talbos mahihirapang lumaki pag ito'y nakadapa sa lupa. Kaya mahalaga na ang kamatis natin, pag ito'y nagkakaroon na ng mga bulaklak, kailangan ay kagayin natin itong itali, So makikita natin dito, ayan nakatali yung mga kamatis natin. Kaya kung titingnan mo, maganda yung tindig, lalong lumalaki, lalong dumadami yung bulaklak. So ito malalaki na yung bunga. Sa susunod ko pa siguro mga vlog, makikita natin ay hinog na ang aking mga kamatis. So napakaraming bunga ito, so malayo sila sa lupa, hindi nakadikit sa lupa. Ito yung mga ibang mga bunga. So yan, kikita ninyo, kumuha lang ako ng panali na plastic siya, at kinabit ko lang dito sa may parang bakod para lang manatiling nakatayo yung mga kamatis natin. Okay, so yan itong mga ibang mga bunga. Yan, kung makita ninyo ay napakaganda yung paglaki, kasi ang ating mga kamatis ay maayos na nakatali. So lumalaki pa yan. Tingnan nyo ito, kagaya nito, ito yung ilalim niya. Yan. So pag sumayad yan sa lupa, hindi maganda yung paglaki. Pero pag tinali natin, mas maganda yung pagdami, pagtayo ng mga bunga. Yan, kagaya yan, So mas maraming naibubunga yung kamatis natin, kasi mas maganda yung paglaki ng kamatis natin. So tignan pa natin dito sa may dulo. Ayan, so dahan-dahan medyo malalim ito, so matataas ang ating mga kamatis at maganda yung tindig ng ating mga kamatis. So ang kamatis pala mga ka-viewer, marami itong makakatulong para
mabawasan yung panganib ng puso natin, no? So maganda rin pala ang kamatis sa puso natin, no? So sa pag-inom ng juice nito ay nakakatulong para maprotektahan laban sa thrombosis o sinasabi nilang blood clot. At pinapanatili ding maging malusog ang buto natin. Meron itong sinasabing chlorogenic acid o comoric acid upang labanan ng kanser na maging epekto ng carcinogen. So maaari ring mapabuti ang paningin natin para maiwasan ang katarata ng mata. So maganda rin ito sa mga mayroong diabetes. Iyan, no? Sa mga matataas ang sugar. So maaring bumaba ang antas ng asukal sa dugo natin sa pamamagitan ng pagtatanim ng kamatis. At alam nyo, ang amoy pala ng dahon ng kamatis ay may likas na compound na nagsisilbing sinasabi nilang natural na pesticide. So pag may mga tanim pala tayong kamatis sa mga paligid natin, no? So nakakatulong pala ito para, sabi ko nga, nagsisilbing natural pesticide. So mayroon itong kakayahan para itaboy ang mga lamok, mga langaw at uod dahil sa bango nito. So pwede rin gamitin ang sariwang dahon sa pantapal sa mga pamamaga at makakatulong ito sa paghupa ng mga sakit na nararamdaman natin. So maganda so pag may konti tayong espasyo pala sa kapaligiran natin, sa paligid natin, magtanim tayo ng kamatis kasi nakakatulong na maliban doon sa libre na tayo sa mga bunga lalo na napakamahal ang kamatis, may time na napakamahal. So napakaganda rin pala ito na pantaboy ng mga insekto, ulitin ko, kagaya ng langaw, lamok at mga uod. So yun yun ang tip natin sa kamatis. So wag natin itong hayaang nakadapa sa lupa kasi ay napipigilan yung paglaki at pagusbong ng mga magaganda pang dahon na pinagmumulan ng bunga. So itali natin, halimbawa sa bahay natin, so itali lang natin ng maayos para nakatayo siya. Para pag nakatayo, ulitin ko nga, maganda yung daloy ng hangin, hindi basta-basta kakainin ng insekto kasi hindi nakadapa sa lupa at hindi nakalagay sa lupa ang mga bunga, kaya mas maganda yung ani natin. So mas madami tayong makakain na libreng kamatis. Hanggang dito na lang mga kabuhay. Sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat.